Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. So eto na nga mga kababayan. Ayan po. Ayan po nung pumasok etong si Nicolas Torre dyan po sa ring na inilatag po dyan po sa Rizal Memorial Coliseum para po sa kanilang labanan ni Baste Duterte. Ayan mga kababayan, narinig nyo ba yung sigawan ng taong bayan? Ayan o. So yung yung hinamon po ay nandyan po sa Rizal Memorial Stadium. Pero yung humamon nasa ewan ko. Ewan ko kung saan na nagtatago. Hindi raw siya available. Tuesday daw. Walang yan Tuesday. Wag na ituloy yung laban na yan. Wala talaga. Alam na ng taong bayan na etong naghamon ay sabi nga nila duwag at atras ang betlog. So wag ka na magpaliwanag Mr. Baste Duterte. Naku, alam na ng taong bayan kahit yung mga Dabawenyo wala nang bilib sa'yo. Nasira nga daw ang reputasyon ng mga Dabawenyo dahil ikaw ang nagamon tapos ikaw ang umatras. Nakakahiya. Sabi nga doon sa 2x2 sayang ang tato. Sayang ang tato. Kasi nga mga kababayan ang yabang-yabang mo, pakita ka ng maraming tato, naghahamon ka, sabi mo, kaya mong gulpihin itong si Nicolas Torre kapag kayo'y nagsuntukan, tapos ngayong itong si General to, lakas grabe. Grabe, lakas sumuntok. Imagine niyo na lang mukha ni Basti. Ikaw naghamon, pagkatapos, nung kumasa yung hinamon mo, umatras ang iyong itlog. Grabe, ang bilis. Ang bilis yung suntok ni Torre, Nako, buti na lang hindi ka umano si Baste Duterte. Kung hindi, gulpi sarado. Ayan mga kababayan, nangyari kanina. Grabe, Ready talaga si Torre. Ayan, Kaya kayo mga kababayan, paalala ko lang, lalo na doon sa mga may tato, kapag kayo maghahamon, siguraduhin nyo na hindi kayo aatras. Kasi matutulad kayo dito kay Baste Duterte na lumabas na kahiya-hiya, hindi lamang po dito sa mga taga Maynila, hindi lamang doon sa sa mga Bisaya, kundi maging doon sa kapwa niya, kababayan niyang mga Dabawenyo. Napakita ko naman sa inyo yung vlog ng isang vlogger nila, talagang galit na galit, minumura pa si Baste. Paano ba naman? Naghahamon ka tapos atras ka. Nakakahiya, sayang ang tato. Ayan mga kababayan. So naghintay sila ilang minuto at maya-mayang konti ay idideklara nga winner etong si General Nicolas Torre III by default. Default mga kababayan, by default. Sapagkat yung kanyang kalaban ay hindi po sumipot. Dahil sabi nga nung iba, dahil daw supot. Ayun po yung nababasa ko mga kababayan, hindi ako nagsabi nun. Ayun lang po yung nababasa ko. Hindi sumipot dahil supot. Sayang ang tato. Ayan po, General Nicolas Torre III. Yan, congratulations Ayan ang matapang. Yan ang maisog. Hindi yung puro kayo rally-rally ng maisog tapos luwag pala kayo. Hindi pala kayo maisog. Mausog, tausog, pausog-usog. Hindi pausog-usog ng schedule. Hindi sinusunod yung schedule. Linggo ang usapan. Gusto niya Martes. So hindi po ito maisog kundi tausog po, tausog. Ayan po yung si Baste Duterte. At grabe mga kababayan, ng batikos na inaabot ni Baste. So ito mga kababayan ayan. Congratulations. Kaya sa ata siyang winner Pakinggan nga natin Ayan, ito.
na magbibilang tayo ng 10 kaibigan natin ang Ayan, binibilangan na. 3, 2, 1. Wala na. Hindi sumipot ang supot. At yan mga kababayan, dineklarang winner si Nicolas Torre by default. Grabe mga kababayan ha. Congratulations kay General Torre. At bago to lumabas si Torre, merong mga laban. At grabe, malaki yung nakaalap nilang pondo. Fundraising po kasi to para po sa nasalanta ng bagyo. Ayan mga kababayan, grabe naman. Congratulations. Ready nakatape pa yung kamay niya ni General Torre. Okay. Ayan, congratulations General Torre. Kalaban mo, hindi sumipot dahil supot. Naduwag. Kaya kasi ang hirap no, kapag naghahamon ka, tapos hindi ka pala, hindi mo pala kaya, hindi mo kaya panindigan, wala. Nick Torre. Ang daming tao, punong-puno yung Rizal Memorial Stadium. Diyan po sa Maynila yan di ba? Grabe, punong-puno At ang laki ng nakakalap nila mga kababayan. Pakita ko sa inyo kung magkano ang kinita nila. Ito po, yung post ni mismo ni Nicolas Torre III. Sabi niya, salamat po sa inyong suporta para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, baha at habagat. Ang bawat piso na inyong ibinili ng ticket ay napakalaking tulong hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi ang pag-asa at malasakit na dala nito. Muli, maraming salamat po. Yan po, hashtag. So ang nakalap nila mga kababayan, 16 million cash. Donations mga kababayan na donations at 5 million goods, yung in kind. Ayun po yung nakakuha nila. At doon po sa gate ay nakakuha sila ng 400,000 pesos. Daming tao Wala talaga. Wala. Kung kasikatan lang, mas sikat si Nicolas Torre dito kay Baste Duterte. Lalong-lalo na ngayon na napatunayan na talaga matapang ito si Torre at yung isang hindi sumipot ay supot. Ay naduwag mga kababayan. Yan po yung nakikita natin sa mga memes. Grabe mga kababayan yung batikos kay Baste. At nagpalusot pa nga sabi niya hindi naman daw niya hinamon. Sinabi niya na pag nagsuntukan sila gugulpihin niya. Gugulpihin niya yung unggoy. Pero yun nga yung hamon dun Puro ka lang salita Di ba? Sinasabi mo, gugulpihin mo siya. Di patunayan mo. Ngayon, may pagkakataon ka. Wala naman, umalis ka. May pinapakita pa niya Wala na kaming pakialam kung pakita mo pa yung permit niya o yung parang travel. Yung travel ba yun? May travel permit pa pinapakita. Authority to travel. Wala kaming pakialam doon. Ang gusto namin, lumabang ka. Wala na. Tapos na schedule, Sunday. Diba? Yung flight naman, pwede namang yan. Pwede namang i-cancel yan. Diba? Pwede namang i-cancel yan. Dami-dami nyo naman pera. Pwede nyo naman i-cancel yan. Wala talaga. Si Banat May, pinagtatanggol pa itong si Baste Duterte kasi nga daw, meron daw at authority to travel. Ganyan-ganyan. Pwede naman i-cancel yun. Pwede naman i-cancel at kasi mas maganda tong event na to, makakatulong pa sa ating mga kababayan. Palusot pa sila. Dadahilan mo yung authority to travel. Pero hindi ba pwedeng cancelin yon? Pwede naman cancelin yun Ipaurong mo, pwede naman yun Style nyo. Idadahilan nyo pa yung authority to travel. Naku po, Diyos ko. Mas importante to kasi para ito sa taong bayan. Pero inyo 16 million cash, 5 million goods, at 400,000 na nakakalap sa gate.
yung ticket sa gates. Ayan po ang tagumpay talaga. Kung wala pong nangyaring boxing kay Torre at kay Baste Duterte, ang nagtagumpay po ay etong taong bayan sapagkat ito nga po, meron pong matutulungan na ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, baha at habagat. Kaya iba talaga ang puso kapag ni General Torre, mga kababayan. Yung isa wala lang eh. Puro pansarili. Puro. Wala talaga, mga kababayan. At pagkatapos na ito, trabaho, back to work si General Torre. Ito, mga kababayan. Nasa natin masama ang panahon, especially up until tomorrow po. Meron po ba tayo magiging changes ngayon sa deployment po natin sa SONA for tomorrow? Nagpe-prepare po sila para sa SONA bukas. State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. At syempre ay ang security measures ay ang mag-asikaso yan. Syempre, itong si PNP Chief General Nicolas Torre. So after nung event, ito, seryosong trabaho ng muli. At ito, sinasagot niya yung mga tanong ng mga reporters tungkol po sa kanilang paghahanda para po sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Tomorrow or as is po tayo, Chief? Well, we always consider the weather in our planning. We hope for the best, we prepare for the worst. So sa ngayon po, 16,000 police pa rin po, sir, papakalat natin sa paligid po ng batasan, sir, o pati yung numbers po ng manpower natin, sir, will there be any changes po? Ay, hindi naman magbabago ng numbers natin. Essentially, yun na yun. Ang final natin at bukas na mangyayari yan. Opo. Sa ngayon po ba, sir, may bago sa rerouting ng traffic? May mga isasara po ba tayong kalsada o magzi-zipper lane lang po tayo? Gaya pa rin ng dati ang ating plano. Walang magbabago rito. At may mga public advisories na rin tayong ibigay sa ating mga kababayan. Opo. Ngayon po, inaasahan po na mas marami po. I think ang mga grupong pupunta sa paligid ng batasan for tomorrow, both pro and anti. Ano po ang marching order for our police personnel, Chief? We'll always have the maximum tolerance, okay? Ito ay isang aktibidad para sa ating bayan, napangunahan ng ating presidente. Lahat ng mga opinyon ay ating pakinggan. Lahat ng ating mga kababayan ay sisiguraduhin natin na pwedeng maghayag ng kanilang mga saloobin basta ito ay nasa loob ng within the bounds of the law. Nakipag-usap na po ba kayo, sir, doon sa mga pro and anti-groups po natin? Ano po na pagkasunduan na pwedeng lang arrangement for tomorrow, Chief? Yes, may mga series of meetings na ginawa. Ang iba-iba natin mga antas ng hierarchy, may mula Station 6, sa QCPD, NCRPO, at saka sa national headquarters. At marami na rin napagkasunduan na. I think all participants now are clear sa kanilang mga boundaries and limitations. So, napagkasunduan yan, alam na ating mga babae. Saan po yung pinaka... Okay, so ayan mga kababayan, tuloy ang trabaho. Bukas po sila po ang bahala sa security at peace and security para po sa darating na SONA. Tomorrow na po yan ni Presidente Bongbong Marcos. At habang siya nagtatrabaho, yung Baste Duterte, nasan ba si Baste? Ito mga kababayan, meron pong hamon ang House of Representatives dito kay Baste Duterte. Sabi po ng mga House members kay Baste Duterte, nako, bago ka magsasalita ng hair follicle test para sa Pangulo at sa mga opisyalis ng gobyerno, ang sabi nila, ayusin mo muna ang bakuran mo. Sabi ng mga House members, Baste Duterte, simulan mo ang drug test dyan sa Davao. Kasi, di ba, natatandaan nyo ba na merong 37 mga empleyado ng Davao City Government ang na-dismiss dahil po sila po ay naging positibo sa illegal na droga. Kaya ang sabi ng House of Representatives, bago ka magdadadakdak, Baste Duterte, unahin mo muna ang mga elected officials dyan sa Davao City ng hair follicle drug test. Bago ka magdadadakdak dyan, unahin mo muna yung bakuran mo. Kasi baka dakdakan ng dakdak tapos doon pala sa inyo. Mas matindi. Ayun ang panawagan ngayon ng House members. Ayusin mo muna ang bakuran mo, Baste. Alam niyo mga kababayan, grabe, si Baste talaga pinag-iinitan ngayon. Ayun kasi ang mahirap kapag sobrang daldal mo, sobrang yabang mo, at kung ano-ano sinasabi mo, bumabalik sa'yo lahat ng sinasabi mo. Kaya, kung sa gulpi sarado na itong si Baste Duterte. Kung sa boxing, knockout na. Dahil sa dami ng batikos, hindi lamang sa mga mamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga kapwa nila Davaoeño, even yung kanilang mga vloggers, pati na rin ang mga
public officials ng gobyerno. Binabanatan na rin siya. Kasi puro dakdak eh. Kaya puro dakdak, puro puna. Pero ang sinasabi niya, bumabalik sa kanya. Kaya sabi, unahin mo muna yung bakuran mo. Ayusin mo muna bakuran mo bago ka magdadakdak. At siguraduhin mo na magpa-drug test muna lahat ng mga elected officials yan sa Davao City o sino-sino ba yan? O sila-sila. Magkakamag-anak. Di ba parang Duterte nakaupo sa Davao ngayon? Pa-drug test muna kayo. Magpa-hair follicle drug test muna kayo bago kayo manawagan sa ibang mga opisyales ng gobyerno. Ayun ang sabi ng ng House of Representatives kay Basti Duterte. Saka baka pwede naman magtrabaho ka naman. Puro ka po na sa gobyerno. Hindi ba kayo nanghihinayang yung mga taga Davao? Ang laki-laki ng pinapasweldo natin sa mga to tapos wala namang ginagawa, puro lang ayan, kakapasyal-pasyal lang. Walang yan. Puro politika. Wala ba kayong gagawin kung di magpolitika? Baka pwede naman maglingkod kayo sa taong bayan, lalong-lalo na kayo dyan sa Davao. Daming problema dyan eh. Sobrang-sobra din ang baha dyan eh. Tapos kung magsalita kayo, kala nyo ang gagaling. So yun mga kababayan, ang ating update. Gulpi sarado na naman si Basti Duterte. At may hamon. Pagkatapos ng pagkatalo niya kay Nicolas Torre, ito may hamon na naman, knockout na naman. Sa House of Representatives at ang sabi nila, bago ka magdadakdak, bago mo pansinin ng iba, sarili mo muna, unahin mo, ang unahin mo, linisin ay ang bakuran mo bago mo sabihan yung ibang tao dyan sa ibang bakuran. Diba? Tama naman yun eh. Diba? Ayusin mo muna yung bakuran mo. Pagkatapos, pag nalinis mo na, saka mo sabihan yung iba. Kasi dakdak ka ng dakdak, salita ka ng salita, yun pala, bumabalik lang sa'yo yung sinasabi mo. Mukha ka lang tanga pag gano'n. Okay, so ilan po, tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.